So, nung panahon ng digmaan, mula sa Makkah, yung kasi alam natin ng panahon ng mga Muslim, ng unang Muslim sa Makkah, ay masyado silang pinapahirapan ng mga Quraysh. Nung pumasok si Ibn Mas'ud sa Islam, ay siya yung unang nagbigkas ng Quran sa loob ng Kaaba, sa paligid ng Kaaba. Anong sura ang binanggit niya? Yung Suratul Rahman. Ar-Rahman. Kaya alam niya kung ano yung magiging mangyayari sa kanya. Kaya ang nangyari, katulad ng kwento ni Abdurrahman kay Abu Dhar, binugbog siya. Binugbog din siya. Nalaman ng mga Quraysh, sabi, ano ba itong binasa ni Ibn Mas'ud? Sabi, ito ay mula sa mula sa propeta. Kasi hindi nila alam ang mga Quraysh. Ibang pagka nagsabi ka ng talata sa Quran, kakaiba sa kanila. Iba yung mga kasi ang mga Quraysh, dalubhasa sila sa mga mga poet. So, nung malaman nila na mula sa propeta yung Quran, ay yung binanggit ni Ibn Mas'ud, binugbog nila. Tapos, sabi ng mga sahaba sa kanya, sabi namin sa iyo, huwag kang basta-basta, huwag ka muna magbanggit ng kung ano-ano. Dahil, talagang sasaktan ka nila. Sabi niya, hindi. Kahit bukas babalik ulit ako. Kaya kita mo, kung titingnan natin yung tapang ni Ibn Mas'ud, kung titingnan natin sa panahon ngayon, yung parang da'wa yun, di ba? Pero bilang tayo ngayon, saan tayo sa pagdadawa? Kahit sa mga pamilya natin, hindi natin masyadong nadadawahan. Di ba? Lalo na pagka ibang tao, lalo na mga tao may katungkulan, paano na lang? Lalo na ngayon, pagka nakikita ka lang ng may parit, hindi ka na makapagsalita. Parang lumiliit ka na. Pero ang mga sahaba, lalo to si Ibn Mas'ud, sa panahon nila, malakas yung eager niya para ipahayag yung Islam. Dapat bilang tayo, dito tayo sa Qatar, medyo malaya pa tayo makapagdawa. Pero ang yung pinakamahirap or ano ba yung bigkasin sa yung tamang term niya? Basta yun na lang. Yung pinakamahirap na dawa is pagdating sa Pilipinas. Kasi doon marami tayong may encounter. Unang-una yung pamilya, lalo na sa mga kapatid nating mga balik Islam. Pamilya na hindi Muslim, yung mga kamag-anak. Kami nga, bilang mga born Muslim, meron din mga ganun na pangyayari na minsan mga kamag-anak mo rin ang uusig sa iyo kapag nagsasalita ka ng katotohanan. So, pero si Ibn Mas'ud, hindi siya nahiya, hindi talagang pinakita niya yung tapang niya na kahit sa ganung, kumbaga, bago pa lang umaangat yung Islam, pero nagpahayag na siya sa kanyang pagdadawa. So dapat bilang tayo, kaya nga tayo nag-aaral ng mga buhay ng mga sahaba para pagkuhanan natin ng aral. So hindi lang yung makikinig tayo or binabasa natin kung ano yung mga talambuhay nila. So dapat kumuha din tayo at kung maari, kung kaya natin na kayahin din natin kahit hindi ganun ka percentage yung pagkaya sa kanila, di ba? At least nagpahayag tayo, di ba? So, wag tayong matakot kahit na minsan yung magsasala ka sa mga open area, minsan hindi ka pa makapagsali dahil nahihiya ka eh. Di ba? Pero dapat alam natin nandito tayo sa katotohanan. So, ibigay natin yung buhos na kumbaga bilang modelo na alam natin sa kabilang buhay tayong mangingibabaw dahil nandito sa atin ang katotohanan. Wala sa kanila hindi tumatanggap ng katotohanan. So yun yung dapat na lagi nating tandaan na isa-alang-alang minsan na yung kabilang buhay
Pag tayo namatay, na namatay tayo na bilang isang Muslim na nagtaguyod ng aral ng Islam, ay doon tayo magiging tawag nito aangat. Huwag natin katakutan yung mga ibang hindi tumanggap ng Islam. Dahil sila, maaaring sila ay makapangyarihan dito lang sa ibabaw ng mundo. Pero pagka namatay, wala rin kwenta. Kahit ano man ang yaman nila, katungkulan nila, mawawala lahat yun. Kahit presidente pa or kahit sino pa, kung hindi nila tinanggap yung Islam. So, sa panahon ng digmaan, ng unang Badar, digmaan sa Badar, nakatagpo ni Ibn Mas'ud si Abu Jahal. Alam naman natin si Abu Jahal, na isa sa kilalang pinaka makapangyarihan sa panahon ng Quraysh. Kahit hindi siya yung unang nakasugat sa kay Abu Jahal, pero nung sinabi ng propeta, pagkatapos na nung digmaan, inutusan ng propeta si Ibn Mas'ud na hanapin si Abu Jahal. Nung makita niya na parang may buhay pa, yung tawag niyan, yung hihingal, o nanghihingalo pa, inapakan ni Ibn Mas'ud ang kanyang dibdib. Si Abu Jahal, napakalaking tao, katulad din siya ni Umar radiyallahu anhu. So si Ibn Mas'ud, ang liit niya. Kaya sabi ni, kahit buti pa nga si Firaun sa panahon ni Musa alayhis salam, nung mamamatay na si Firaun, gusto pa niyang yakapin yung Islam. Pero sabi ng Allah, huli ng lahat. Pagka nandito na yung kaluluwa mo sa ngalang-ala mo, hindi na tatanggapin yung pagsisisi mo. So si Abu Jahal, minsan hindi niya nagawa kumbaga pagsisiyan yung nagawa niya. Nagmamalaki pa siya. Sabi niya, sino ka ba na bakit mo ako kaapakan? Hindi mo ako, sabi niya, kilala. Sabi niya kay Ibn Mas'ud. Pero kaya ang ginawa ni Ibn Mas'ud, tinuluyan na niya. Sabi niya, walang sa panahon ngayon, wala nang makapangyarihan ngayon. Wala nang kahit sino ka pa. Kaya tinuluyan niya si Abu Jahal. So ganun makikita natin talaga yung tapang ni Ibn Mas'ud. So si Ibn Mas'ud, dahil nga siya ay maalam sa Quran, minsan sinabihan siya ng Propeta Muhammad SAW na banggitin mo sa akin or basahin mo sa akin ang talata ng Quran. Sabi ni Ibn Mas'ud, bakit ko babasahin sa iyo ang Quran? Samantalang sa iyo ipinahayag yung Quran. Sabi ng Rasulullah, gusto ko lang marinig sa ibang tao. Kaya binasa ni Ibn Mas'ud yung surah An-Nisa. Pagdating sa surah 41, doon napaluha ang Rasulullah. Sabi niya, wag mo, sabi niya, tumigil ka na, sabi niya. Kasi napaluha ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa binanggit nung aya na yun. Ito yung makikita natin dito eh. Meron ditong search eh. Search mo na lang ulit. Wala. So siguro ang dahilan nun, maaaring ipaliwanag ng ating mga sheikh bakit napaluha ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya na yun, dahil patungkol yun sa kabilang buhay. Kaya sinabi ng inutusan siya ng propeta na itigil mo na yung pagbabasa. Kasi si Ibn Mas'ud, isa sa kanyang ugali at saka sa iba pang mga sahaba, na kapag sila'y nagbabasa ng Quran, hindi sila paligsahan sa dami ng kanilang nababasa at namimemorize. Kundi, binabasa at minimemorize nila yung Quran ng paunti-unti at itinatanim nila sa kanilang puso at isipan paano yung
binanggit sa Quran. Kaya hanggat hindi pa nila naisasabuhay yung talata or yung binanggit sa Quran, hindi sila mag-proceed sa kanilang pagbabasa o pag-memorize. Prophet Muhammad cried Oh. when Abdul Kaya bilang ngayon, sa panahon ngayon, minsan ginagawa pang competition ng Quran eh. Di ba? May mga hindi naman natin sinasabi na pero kumbaga kinukumpara lang natin kung paano sinabuhay ng mga sahaba ang pagbabasa ng Quran. Kumbaga sa kanila, sa panahon nila, ninanamnam nila yung sinasabi sa Quran. Sa ngayon, hindi. Pabilisan ng kung ilang juz is ilang Quran ang nababasa mo lalo ngayong sa buwan ng Ramadan at pagalingan ng boses. Kasi doon ka magiging parang lalo ngayon pagka magsasala ka ng tarawih, hanapin mo kung saan ang maganda yung boses eh. Pagka hindi magandang boses, parang tatamarin ka magsala ng tarawih. Pero sa panahon nila hindi. Inaalam nila kung ano yung sinasabi sa Quran at isasabuhin nila. So dapat bilang tayo na nag-aaral din, dapat yun din ang gagawin natin. Kasi bilang isang Muslim, hindi ka magiging aangat sa buhay mo dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay kung hindi mo isasabuhay ang Quran. At maaari pang ang Quran sa kabilang buhay, yun yung magpaparusa sa iyo. Dahil minsan, binabasa mong Quran parang baliwala. So, dapat kung ano sinabi ng Quran, isabuhay mo sa abot ng ating makakaya. Kaya dapat lagi nating tandaan yung mga buhay ng mga sahaba kung paano nila ito sinasabuhay. Kabilang din sa kanyang si Ibn Mas'ud, isang beses, nung inutusan siya ng propeta na kumuha ng siwak, umakyat siya at mahangin, parang nakita yung hita ni Ibn Mas'ud. At napansin ng Rasulullah na may mga sahaba na parang nagtatawanan. Nagtatawanan ba? Nagtatawanan. Oo. Tinanong ng Rasulullah, hindi niyo ba alam, sabi niya ng Rasulullah sa mga sahaba na yun, hindi niyo ba alam, sabi niya, na ang hita ni Ibn Mas'ud ay mas mabigat pa sa bundok ng Uhud. So, ganun. Kadakila si Ibn Mas'ud. Yung hita pala niya, mas mabigat pa sa bundok ng Uhud sa kabilang buhay. So, ganun kalaki yung kataas yung antas ni Ibn Mas'ud. Tapos tayo, minsan, tayo kung paano natin pagandahin yung ating mga itsura. Pero sila hindi, wala silang pakialam dahil lagi nilang iniisip ang kabilang buhay. So, dapat kaya ang tao sa Islam, hindi tinitingnan ng Allah kung ano yung hitsura meron ka. Dahil ang tinitingnan ng Allah, ang puso mo. Kung paano mo sinasabuhay yung kumbaga paano mo sinabuhay nung aral ng Islam. Kahit gaano ka man kaalam, kahit gaano ka man, kumbaga anong meron ka, kung hindi mo naman to binabaliwala mo yung mga sinasabi ng Islam, ng turo ng Islam, ay baliwala din sa kabilang buhay. So isa sa legacy ng naiwan ng Ibn Mas'ud ay nung sa panahon ni Umar bin Khattab, inutusan siyang maging isang governor sa Kufa. So alam natin, ang Kufa ito yung unang sentro ng lugar na kung saan pinagkukuhanan ng kaalaman sa panahon na yun. At sa Kufa din, dito nanggagaling si Abu Hanifa. Ito yung parang parang na-produce niya siya. Paano ba sasabihin siya? Yung parang lumitaw sa generation ng mga tabi'in. Si Abu Hanifa. So ganun. Hanggang